Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ito nga guys, ayan, papasok po ako nito. So ito po ay mga 4:30 AM. So ayan, maaga po tayo nakasakay ng bus. So kaya yan, konti pa lang ang sakay. So early morning ito guys, diretso na po ito doon sa aking pagtatrabahuhan. So ano ba yung ating mga pagsasaluhan ngayon at pagkukwentuhan? Eto nga guys, ayan, halos, ayan, konti lang ang naitulog ko. So hirap ako guys pagka pang umaga ako kasi late na ako nakakatulog. So syempre may ginagawa pa tayo, ayan, bilang isang nanay. So gusto natin maayos ang lahat, mga bagay-bagay bago tayo matulog. So mas nahihirapan ako talaga pag morning duty kasi ilang oras lang talaga ang tulog ko. So yan, napaka-thankful ko po kasi yan, nakasakay tayo sa bus ng mas maaga. So ito nga guys, ayan, I am 52 years old. So still working po, nagtatrabaho po tayo. So syempre para sa ating kabubuhay. So ayan, aminin natin minsan talaga, ayan, pag-usapang pera, ito yun. Pera is ano po talaga, kailangan po natin talaga. It's a blessing na kung paano natin ito papalaguin and ating pagtatrabahuhan. So syempre, yun nga yung sinasabi na yung blessing hindi naman basta-basta yan ibinabato ni Lord. So yan ating pinagtatrabahuhan. So yun, at nasa atin yan kung paano natin ito palalaguin. So ano nga ba ang ayun, minsan kasi may mga bagay yan pagdating sa pera na mali yung ating mga desisyon. So aminin natin na ayan, minsan ako sa aking experience, may mga bagay ako na desisyon, yun na pagdesisyonan ko or yung mga ginawa ko na yung talagang makikita mo na wrong move, kumbaga nga maling desisyon pagdating sa pera. So yan nga, still working po tayo. So may mga loan po tayo, so yung binabawas sa ating payslip, pero kumpara po noon at ngayon, mas maano po ako, mas konti na lang po yung aking loan sa payslip. So ganun naman talaga yung ordinaryong pamilya or isang ordinaryong employee. Noong una, syempre guys, syempre hindi pa tayo mulat sa ating pinansyal na buhay. So yun, kumbaga sa mga nakasubaybay at nakapanood po ng aking channel, ayun nga po, magulo yung ating buhay pinansyal. So aminado ako na may mga mali akong desisyon pagdating sa pera. Lalo na yun na noon talaga 2 page yung aking payslip. So ito ay base lamang po sa aking experience. So hindi po ito yung experience ng iba. So yun, kinukwento ko po yung aking karanasan, yung aking pinansyal na buhay noon na napakagulo. So ano ba yung mga sample na maling desisyon ginawa ko tungkol sa yun, sa mga money talk. So yun, yun nga, kagaya nung minsan konting bagay kapag kinapos ka ng ng pera is yun nga, ang nagiging takbuhan ko is mag-loan, which is wala naman pong samang mangutang kasi lalo na't kung marunong ka naman talaga magbayad, alam mong i-handle yung iyong pinansyal na buhay, wala pong sama doon. Kaya lang ang sa akin kasi noon, meron akong mga, for example, meron akong mga bagay na gustong bilhin, yun, na hindi naman talaga importante at kailangan. Iyon, minsan naglo-loan pa ako. So hindi ko na napansin na yun nga, nag2 page na yung aking payslip. So yun ang mga maling desisyon na talagang naging sa aking pinansyal na buhay.
So one of the best example is yun nga kapag kami biglang pera na dumating. So syempre yun, so hindi ka pa nga ganun ka-aware sa yung financial na buhay. So minsan sobrang excited ako talaga. Yun, natatandaan ko pa noon na kapag magmi-meet up kami nung aking mister doon sa sa mall. So yun, bit-bit yung buong family. So kahit hindi pa naman need na bumili ng ng mga brand new na damit. So yun, na doon nauubos yung aking pera. So syempre pagka yung hindi nauuna talaga yung mga pangangailangan. So yun yung mga maling desisyon talaga doon sa aking paghawak ng pera, which is na pagka talagang may pangangailangan sa bahay, so syempre naubos na yung pera mo. So yung nagiging takbuhan ko is yung pangungutang. So sabi nga, so syempre kaya ka nga inilalagay sa ganyang sitwasyon. So yun, para matuto at yun na maging matalino ka doon sa yung mga karanasan sa buhay, and then kung paano mo ito aayusin at yung mga natututuhan mo paano mo maia-apply sa buhay. So kung hindi ko na experience yung gano'n na talagang financially drained, siguro wala talaga, magdedire-diretso talaga tayo na drain na yung ating financial na buhay. So yun pala yun, hihipuin ka talaga at talagang paparana sa iyo para matuto ka doon. So may mga time pa noon na talagang na-experience ko na kahit yun, halimbawa nag-loan ako. So yun, babayaran ko lang ng 6 months yun. So i-renew ko na kaagad yun kahit na hindi pa siya talaga totally tapos or ilang months pa lang ako nakakahulog, which is ayun, nare-renew ko naman, kaya lang ang liit ng nakukuha ko. Why? Kasi wala nga tayong magiging panggastos sa bahay, kasi nga yun nga, nagastos sa mga mali-maling bagay yung ating sahod, yung mga pera na dumadating sa atin. So doon napunta sa mga maling gastusin, hindi na priority ko ano yung dapat gastusin. So pag naubos talaga, yun ang nagiging takbuhan, yung pangungutang. Yun nga yung sinasabi ko na hindi ko talaga napag-aralan yung good loan and bad loan. So yun, yung mga tama naman po, pwede naman po tayong mangutang, wala talagang samang mangutang. So yun, dapat talaga yun, napapag-aralan. So may mga bagay, maraming bagay talaga ako na mali yung naging desisyon ko sa pera. Kahit paano, thankful ako ngayon kasi isang page na lang yung aking payslip, and then ilan na lang yung natira natin talaga na utang. So noon kasi pagka talagang na short tayo, ang talagang takbuhan ko talaga is mag-renew kung ilan yung i-renew ko na loan na yan sabay-sabay. So yun, unti-unti na napansin ko na talagang nalulunod na tayo sa dami ng ating mga nare-renew na utang. So meron akong utang sa labas, meron akong utang sa sa payslip, meron akong utang sa tao. So yun, na-experience ko rin na isang layong aking ATM. So hindi ko ikinahihiya yun na i-share o binabahagi, kasi yun nga, minsan doon tayo natututo doon sa experience ng iba. So yun, later yun, little by little, so yun, unti-unti na ayos yung ating financial na buhay. So napaka-thankful ko talaga kay Lord, kasi yun, talagang siya talaga yung kumilos at talagang inayos niya yung aking financial na life. So syempre yun, sasamahan natin na sipag at tiyaga sa pagtatrabaho. So ito nga yan, 4:30 AM gising na tayo at tayo ay papasok sa trabaho. So kaya yan, kung ano man yung mga financial na pinagdadaanan nyo sa buhay, yan ay unti-unting maaayos. So ganun talaga, dumadating sa time talaga na ma-realize mo talaga na may mga mali ka talagang desisyon yun sa pagdating sa pera, which is doon ka matututo talaga. So ngayon, kahit paano yan, naging wiser tayo. So hindi tayo basta-basta agad gumagastos. Pinag-aaralan natin kung ano ba yun, tama ba na ito talagang paglaanan natin ng pera. So yun, natuto tayo na i-prioritize natin kung ano ba talaga yung dapat nating pagtuunan ng ating mga ng ating perang pinagpapaguran. So money is a blessing. May blessing talaga ang pera. So yan yung ating pinagpapaguran.
So, eto nga guys, ayan, papasok na tayo sa ating work. So, ayan, late na rin tayo makakauwi nito kasi nga, ayan, nagbabas na lang tayo. Hindi na tayo nag-LRT. So, yun, bilang isang ordinaryong empleyadong Pilipino, so, mahirap talaga mag-budget. So, yun, ngayon, talagang, yun, nahipo tayo. Tayo ay, kahit paano, naayos ng unti-unti yung ating financial na buhay. So, yun nga, yung mga maling desisyon natin noon, hindi na natin inuulit. So, yun, kahit paano, pag binabalik tanaw ko yung kung saan ba talaga nagkamali, kung ano ba yung ating mga natutuunan na hindi naman talaga dapat pagtuunan ng paggastusan or paglaanan ng pera. So, ganun, syempre may mga dahilan kung bakit naging ganun yung ating estado or yung ating status dun sa ating financial na buhay. So, yun, enjoy natin kung ano yung ating kung ano yung meron tayo. Lagi tayo magpasalamat sa mga blessing na ibinibigay sa atin. Syempre, pagyamanin natin kung ano man yung meron tayo, improve natin yung ating sarili. So, syempre, hindi palaging ganyan na magiging magulo yung ating financial na buhay. So, one day, ayan, tayo ay pare-parehas aangat at lalago. So, ganun dapat maging positive tayo sa ating mga pananaw sa buhay. So ayan guys, thank you for watching, and if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit the red button for the notification of my upcoming videos. Ang magandang buhay po sa ating lahat. God bless everyone po.